Volkswagen Kuching Kuba na minodify. Hindi ko sure kung matatapos ng within 15 hours kasi mainit na sa sobra. Yan ang view! Ganda oh! Diba? Yan yung pool. Ganda oh! Nakakaramdam na ako ng pulikat. Uy! Basa! Basa! Ito yung pinaka-favorite ko talagang daan sa lahat pag napupunta dito sa Norte. Yo, what's up? Good morning. Nandito na uli tayo. Bagong biyahe na naman. Bagong yugto ng biyahe. Pero this time ay pupunta tayo ng Baguio. Nang one day lang. Gagawin natin ng 24 hours challenge. Kailangan makabalik ako within 24 hours. Tatimeran ko ang biyahe ko ngayon para mas effective. Tingnan natin kung kakayanin natin ang 24 oras ng balikan. Sa ngayon wala akong kasamang OBR or any rider. Solo ride lang ako ngayon. So ginawa ko lang 'to mag-isa. Kumbaga mas time challenge. Tingnan natin kung kakayanin. Timer start na tayo ngayon. Yan, 24 hours, timer start now. Yan, 24 hours tayo. So para hindi siya ma-clear. Yan, nag-start na. Okay, let's go sa ating biyahe. Medyo bad start lang tayo ngayon kasi umulan. Kanina pagising ko mga 2 o'clock, 3 o'clock na ngayon. Umuulan siya. Tuloy pa rin naman tayo kahit naulan kasi alam mo na, ulan lang yan, may kapote naman. Mahirap pa mag-video ngayon, so update ko na lang kayo kapag medyo lumiwanag na siguro. Yo, what's up? Nandito na ako sa Balagtas, Bulacan. Nagalmusal na muna ako dito sa McDonald's. Bali, meron na lamang tayo natitirang 21 hours and 36 minutes. Ayan, nagalmusal muna kasi ako dito. Sobrang dilim pa kanina. Sobrang tagal, ang bagal magpatakbo. Sobrang bagal ko magpatakbo kasi madilim pa. Pero ngayon medyo lumiwaliwanag na. Inantay ko muna lumiwanag para makatakbo tayo ng mabilis-bilis. Let's go na. Kasunod na bayan ito, Pampanga, pero medyo malayo pang Pampanga eh. Yan oh, medyo mahamog-hamog pa. Pero at least kanina ang init. Kahit maaga. Umalis ako sa bahay mga 3 AM. Tapos full tank yung gas ko. Ngayon nabawasan na ng 2 bars. Sa loob ng ilan ba? 2 hours and 45 minutes kasama almusal ay nakarating na tayo dito sa Pampanga. Ayan. At least naiwasan na natin yung mga matatraffic na lugar tulad ng Manila, Valenzuela, Caloocan, Bulacan. Yan yung mga grabe ang traffic kapag inaabot ka ng rush hour dyan. Pag nakarating na kayo dito sa Pampanga, hindi na masyado. May mga traffic sa bayan pero hindi tulad ng mga nabanggit ko na lugar kanina. Ang ganda ng daan dito sa Pampanga oh. Hindi ko alam kung anong part to. Alam mo, parang sa Binangonan, Rizal. May mga puno sa gilid, tas yung kalsada eh malilim. Yo, nandito pala tayo sa sa Angeles City, Pampanga. Parang parang hindi ako familiar dito sa lugar na dinadaanan ko. O dahil madaling araw nung dumaan kami dito. Madilim. Pag nakapasok na tayo ng Tarlac, yun, kasunod nun ay Pangasinan, then La Union, tapos Baguio na. Medyo hahabaan ko lang yung saddle time natin. Ang saddle time nga pala, ang tawag dun eh, yung kumbaga, yung oras na nakaupo ka lagi sa motor, kumbaga yung nagda-drive ka. Pag sinabi naman travel time,
kasama na dun yung pahinga, yung kain, yung basta yung mga bawat hinto, yan yung mga travel time na tinatawag. Andito pa rin tayo sa Pampanga. Kaya pala pinapadaan tayo ni Google Map kanina sa Clark dahil medyo masikip pa lang kalsada dito at matraffic. Ang kulit mo kasi, ang tigas ng ulo, ayaw sundin si Google Map. Tataka kasi ako kahit kanina na kung bakit pinapaliko ko sa Clark, Pampanga, eh medyo west side na yung tutumbukin. Kaya ang ginawa ko, diniretso ko pa rin dito. Ayun, na-traffic ako. Pero okay lang. Bali ang ina-expect ko na makakarating dun sa Lion's Head. Hanggang Lion's Head nga lang palang travel ko ngayon. Ang ina-expect ko eh mga 10:30. Ayon sa aking masusing pag-aaral bago ko bumiyahe. Bamban, Tarlac. Ayan o. Ang controversial na lugar ngayon kay Mayor Alice Guba yun. Dito na pala yun. Dito nga kayo banda yun eh, kasi west side tayo masyado. Ganda oh. Diba? Oh. Ganda dito dumaan ah. Oh, tingnan mo oh, may mga lantern pa. Chinese na Chinese ang datingan ah. May mga red lantern. Nagkakasa na rin sila ng checkpoint oh. Yung pala, dapat pala na napalagyan ko ng gas yung ano. Ayaw kasi pumayag kanina sa Shell doon na lagyan yung fuel bottle ko eh. Ang arte. Kasya naman yun eh. Hindi daw kasya. Bale, dyan na lang tayo magpapaano sa mga gilid-gilid. Gusto ko lang naman lagyan yung gawa nung pang emergency ba. Halimbawa nasa alanganan lugar na tayo, wala namang pagasan. Ang kasunod nito Pangasinan na. Tapos La Union. Yuhuu! Nire-reserve natin ang lakas natin. Hindi tayo pwedeng magdire-diretso. Kailangan may reserve ang lakas natin kasi kailangan na tayong, sabi nga sa kumbaga sa manginginom, kailangan magtira ng pauwi dahil tayo ay balikan. Hindi tayo yung mag-overnight. Kailangan natin ng pahinga every 2 hours para hindi tayo malosyang, dahil mamaya pag uwi ang tunay na bakbakan. Talaga dito sa Tarlac, ito yung pinaka-favorite ko talagang daanan sa lahat pag nagpupunta dito sa norte, ang Tarlac. Napakaluwag ng kalsada. Yo, what's up? Ito pa lang pala yung Urdaneta City. Kapag nasa Urdaneta City na, napakalapit na sa Baguio. Malapit, sobrang lapit na dito sa Baguio kasi tatakbuhin nyo na lang to ng less than an hour. Kasi ito na yung huling city bago mag La Union. Ayan, malapit na tayo. Papasok na tayo ng La Union. Pwedeng kumaliwa, pwede rin namang dumiretso para daanan natin yung Benguet Arc. So diretso tayo no. Sa ngayon kailangan ko muna magpagas bago umakyat. Ayun, may nakita tayo 3 minutes from here. Meron ng Shell at kailangan ko rin munang umihi. Yun, nakabalik na uli after ng ilang buwan. Ito na uli ang La Union. Woohoo! La Union, isa rin sa mga tourist destination ang La Union dahil marami itong mga dagat, mga beach resort. Let's see. Nakausap ko kanina sa checkpoint yung police dito. Umuulan daw tuwing hapon, kaya dapat makaalis na tayo dito bago pa maghapon. Dito nga pala ako nakakita ng Shell, kaya lumagpas pa ako ng konti. Kaya ikot na lang tayo dito. Ako lang pala. Solo ride.
Sana naman nagpapasok na sila dito, no? Talagang inantay ko matapos yung Cannon Road para dito talaga ako makadaan at hindi ako mahirapan. Kasi mahirap yung sa ilalim, yung may tubig pa, mga mabato-bato. Mas maganda yung na-enjoy yung taas ng Cannon Road. Eh since na yung update na napanood ko, eh tapos na rin siya at nadadaanan na. Kaya ginawa ko tong solo ride. Solo ride sa Baguio, Balican. Kasi ang target ko lang naman ay Lion's Head. Hindi na ako mag-iikot dun sa may around Baguio kasi baka matukso lang ako kumain dun sa mga restaurant dun o maglibot-libot eh. Kasi syempre may nahabol din tayong oras. Mas mabilis makarating dito sa Cannon Road papuntang Baguio kasi nasa 38 minutes lang mula doon. Pero pag nag Marcos Highway ka, abutin ka ng 1 hour. Yes, to Benguet Arc. Yeah! Alright, diretso lang tayo. Cordillera. Na-miss ko to. Na-miss ko yung ganitong klaseng ride. Grabe. Napapaisip tuloy ako kung dediretsuin kong akyat ng Baguio. Ay, ang ganda. Ngayon na lang uli nakabalik dito sa Cannon Road. Wow. Actually mas na-appreciate ko ngayon yung Cannon Road kumpara doon sa pag nung marami kami magkakasama. Dahil siguro dahil mag-isa ka lang, wala kang ibang iniintindi, wala kang kausap. Ginagawa ko lang, mapapatingin ka na lang doon sa mga paligid-ligid at doon mo lang na ma-appreciate yung ganda ng paligid. Uy, basa! Basa! Oh my God. Ganito, makikita ako na nagpapagdo, no? Nagpapagbayan o umuulan. Ito lang kagandahan pag dito ka dumadaan. Puro mga private vehicles ang mga nakakasabay mo. Hindi tulad dun sa Marcos Highway. Ang lalaki, bus, puro bus. Saka mga truck dun dumadaan. Kaya mauusok dun. Dito, ito lang mga kasabay mo. Tapos since na regular day pa ngayon, wala masyadong tao. Yun o. Oh my God. Alam nyo nung first time namin pumunta dito, ang bilis namin magpatakbo. Kaya hindi mo ma-appreciate yung masasabi mo na lang, makikita mo na lang sa video na dumaan pala kami dun. Dahil nakatuto ka lang sa road at ang bilis mong patakbo. Kasi nga excited na makarating sa Baguio. Eh since na hindi na rin naman ako excited makarating doon, kasi nga ilang beses na namin nakapuntahan. Kahit baga-alam ko na lang. So, doon ko lang napapansin yung mga lugar-lugar na kung gaano siya kaganda. Naglabas nga pala ng memorandum ang mayor ng Baguio dati. Naalala ko. Ang dapat natakbo mo lang pala daw dito ay 50 or 40, parang ganon. Hindi ko lang alam kung paano nila i-implement yon kasi wala naman akong nakikita mga CCTV camera. O siguro minsan nag-ooperate sila, may speed gun. Kailangan mo kasi na speed gun dun eh. Alos wala akong kasabay oh. Yung sa likod ko walang sasakyan. Yung mga nauuso nga pala ngayon mga endurance challenge sa kalsada, hindi rin ako pabor dun eh. Nagkakos talaga siya ng disgrasya kasi since endurance nga siya o kahit ano pang patakaran ang ilagay nila doon, ang nasa isip pa rin ng rider ay paunahan. So tatakbo ka talaga ng mabibilis, paunahan kayo eh. Syempre may nagta top 1, top 2, top 3. Kasi kung gusto nyo talagang testingin ng capacity nyo,
Pwede nyo namang gawin ng hindi sumasali doon. Pwede nyo gawin na katulad nito, di ba? O tulad nito, challenge ko sarili ko, within 24 hours kailangan makabalik ako ng Manila. Kailangan maka-touchdown ako ng Lion's Head, tapos bumalik ng Manila within 24 hours. So kailangan matapos ko yun. Ayun, parang ganun lang. At least hindi ka paspas, wala kang hinahabol, wala kang yayabangan, di ba? Tatakbong ano lang, pasyal. Kasi nga pa gusto ko ring pumasyal, di ba? At least wala kang iniintinding may nag-aantay sa'yo sa finish line. Kasi nga kailangan mo maging finisher. Kasi nga yun ang challenge ng event nila eh. Di gawin mo na lang ng sarili mo. O kaya sama mo yung mga kaibigan mo, tapos amunin mo sila sa ganung challenge. Diba? Manila to Baguio, balikan within 12 hours. O yan. Tulad nitong ginagawa ko, self-satisfaction. Kumbaga tinitingnan ko kung hanggang saan ang kapasidad ng katawan ko sa ganitong kalayong travel. Diba? Iwas disgrasya pa. Tapos may natututunan pa ako kasi nga nalalaman ko kung ano yung mga hindi dapat gawin during ganitong travel. At pag umuulan, di ba? Tulad kanina, umuulan nung pag-alis ko ng bahay. Grabe ang lakas ng ulan pagising ko. Hindi agad sumagi sa isip ko na hindi na ako tutuloy. Hindi, tutuloy pa rin ako kasi nga yun ang naka-mindset ko eh. Kailangan ko siyang gawin para sa mga susunod na travel. Alam ko na yung capacity ko, alam ko kung kailan ako magpapahinga, di ba? Kaya overtake muna natin to. Ay, ano yung pulse? Ganda oh. Pulse ba yun? Yung puti na nakikita ko sa dulo. Ito yung ano, nag-landslide, yung naayos oh. Nakatakot naman. Halos half ng road nakakain eh. Yun yung pulse na yun oh. Pulse kaya yun? Puti. Layo kasi hindi mo makita kung gumagalaw. Daming galing ng Baguio galing itong malamang mga long weekend. Yan, nasa Camp 3 na tayo. Ay, ganda, ganda. Siguro yung trip ko na to pang abnormal. Pero mo kung mapunta ka ng Baguio tapos babalik ka din, ano yun, bibili ka lang ng taho. Dahil siguro abnormal ako. Pinakamasarap pala na magpunta ng Baguio kapag katatapos lang ng long weekend or katatapos ng weekend tulad ng Monday or Tuesday. Yan. Wag ng Friday, Saturday, Sunday kasi yan yung mga puntahan nila eh. Pero tingnan mo, puro nasa lubong natin, puro pauwi. Pauwi na talaga silang lahat. Maluwag na uli yung Baguio. Wala nang sea of crowds. Naalala ko tong waiting shed na to. After niya kasi may magandang view. Ang bilis nun. Walang ka ng break eh, mababangga mo ako. Kaya normal ang temperature, kala ko lumamig na. Hindi pa pala. 17 minutes na lang oh. Hindi pa pala maganda magpunta ng Baguio ngayon kung gusto niyo na malamig na lugar. Siguro mga bandang August or November na. Dati kasi nagpunta kami mga ganung buwan eh. Talagang malamig, sobrang lamig. Sana wala masyadong tao doon sa Lion's Head. Yan ang view. Ayun, ang landslide din yan, no? Albo eh. Grabe, no? Hindi mo talaga ma-predict ang nature eh. Masakit na ang kamay ko. Lubakin. Ito pala yung ginagawa nila, oh. Ito pala yung project ni Mayor Magalon. Yung talaga sinementohan niya yung gilid para hindi na mag-landslide. Matagal-tagal na project pa yan. Mukhang may time na ano, isasara na naman tong Cannon Road. Nagsisimula nang magpila yung mga sasakyan.
Gawa nung ano to kasi may pinapatupad na traffic dito sa may Lion's Head. Tarik, may matarik na part. Ginagawa din pala to. Ito na ang Lion's Head. Yes, finally. Yes. 10:44, ganap na 10:44. Nakarating na tayo sa Lion's Head. Saan ang paradahan dito? Ano yata ang paradahan? This way to the parking area. Ito, parking area. Free parking. May inayos na pala. Oo nga naman, para hindi masyado mag-traffic. Woo! Ay. Yes. Parating din. Diretso pa yan, no? Pabagyo pa yan. Grabe. Nakakapahinga din muna. Ice cream. Ako sana bibiling ko eh. Kaya lang ang init na. Hindi pa malamig dito sa Baguio. Nakarating tayo ng Lion's Head. Kasi mambay lang tayo ng konti. Sabay bumili na rin ito. Sticker ng Baguio, nakakita rin ako. Wala nito dati. Hindi ba na nga pala nila parking doon sa taas para hindi na masyado nagta-traffic. Ang init. Kala ko malamig. Anong oras na? 11:30 na. Bababa na tayo. Mainit dito. Nakarating din ng Lion's Head. Ayan ang Lion's Head. Bababa na tayo. Bali, meron na tayo natitirang 15 hours and 24 minutes para makabalik. So ang challenge natin ay 24 hours. Dapat bago maubos ang 24 hours ay makabalik na tayo. So 15 hours. Hindi ko sure kung matatapos ng within 15 hours kasi mainit na sa sobra. Siguro doon ako sa baba magla-lunch o busog pa naman ako eh. Tara. It's time para bumaba. Grabe, init na. So nakarating na tayo sa point B. Ngayon naman babalik tayo sa point A. Meron tayong, sabi ni Google Map, meron tayong 7 hours and 34 minutes na biyahe. Saddle time yon. Bali 8 hours. So ngayon ay 11:40 na. Mga 7:40 ng gabi tayo makakarating. Yun ay kung hindi traffic. Yo, what's up? Sa ngayon binabagtas ko tong kahabaan ng Cannon Road. Walang masyadong sasakyan. Yun, tanging magagandang tanawin lang makikita mo. Diba? Pero hindi naman siya malamig. Magandang tanawin lang talaga. Bumili pala ako ng tubig dito. Masarap yung tubig nila dito sa malapit doon sa may Benguet Arc. Kumpara doon sa nabili namin dati sa may bandang Pangasinan, hindi ko lang matandaan kung saan. Ito nga pala ay 100 pesos ay 12
pieces. Kumpara sa nabili namin dati, ang 100 pesos ay 10 pieces lang. Busog pa naman ako kaya hindi muna ako mananangalian. Saka medyo malayo-layo pa ang babakbaking ko. Bypass road pala yung dati dinadaanan namin dun. Yun pala yun. Yo, what's up? Nandito na tayo papasok ng Tarlac after after 1 hour. 1 hour and 30 minutes. Parang ganun. 1 hour and 30 minutes. Sa ngayon, nandito kami sa intersection. Kung makikita nyo, malinis itong nasa kanan. Dahil may nakalagay dito. Yan o. Ano ba yun? Malayo lang eh. Hindi ka pwedeng tumambay dyan sa kanan kung ikaw ay padiretso. Dahil may nanguhuli. Yan katulad. Yun yung naka-blue na yan. Hindi natin sure. Kanina may nakita ko dyan, nakikipagtalo yung lalaki. Siguro nahuli siya. Kanan. Yan o. Turn right anytime pala nakalagay. Hindi kasi mabasa. Pwede naman makiusap. Huwag lang makipagtalo. Yun ang rules doon. Kung hindi ka pinagbigyan, sorry. Kung pinagbigyan ka, ay salamat. Ano ba to? Motor? Kotse? Volkswagen. Kotseng Kuba na minodify. Okay minodify. Yung tool. Ilan kaya top speed niyan? Bali 2 hours na akong saddle time. Kailangan ko na magpahinga. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng pagod. At hindi rin ako nakakaramdam na ako ng mainit. Pero hindi ganun kayo sobrang init. Kasi ang bilis lagi ng takbo ko. Kahit sa 7-Eleven siguro papahinga ako. Gusto ko nung malamig na soft drinks. Nauuhaw na ako. Ito lang kagandahan pagka walang angkas. Hindi masyado mabigat sa mo. Ang bilis lagi ng takbo. Konting birit mo lang sa motor, maarangkada agad din, makakalo agad ng 80. We're entering Tarlac City na. Gitna na to ng Tarlac Tarlac City. Wala naman nagtatanong. Kung makikita nyo, meron na lang akong 12 hours and ano ba yan? 45 minutes. 12 hours and 45 minutes. Time check 2:42 ng hapon. At kanina uminom na ako ng Pocari, pero hindi pa rin sapat. Gusto ko talaga soft drinks, Coke, saka sandwich. Okay na sa akin 'yan. Wala pa rin akong makita 7-Eleven Kagagaling ko lang din sa traffic kanina. Sa ngayon, kalalabas ko lang ng arko ng lungsod ng Tarlac. Buti na lang di ako nakaramdam ng antok ngayon. Kaya tumuloy din talaga ako kasi kahapon nakagawa ako ng 7 hours na tulog Sayang kasi Kaya tingnan mo, hindi ako nakakaramdam ng antok. 6 PM pa lang natulog na ako. Nagising ako ng 2 o'clock ng umaga. Tapos alas ng 3 o'clock. Kapas. Kapas Tarlac. Nasa Kapas Tarlac na tayo. Ayoko maghalo-halo. Baka mag-alboroto ang tiyan ko dun. At pagkatapos ng 2 oras, nagpasya muna ako magpahinga dito sa may Arayat, Pampanga. Ito nga pala yung nabili kong fuel bottle. Maganda to kasi hindi to sumisingaw. Nakakaramdam na ako ng pulikat. Kapag nakakaramdam na ng pulikat, ibig sabihin nun, nauubusan ka na ng tubig sa katawan. Tuloy-tuloy lang pawis ko kasi kanina. Hindi napapalitan ng tubig yung katawan ko. Ininom ko pa soft drinks, lalong nakaka-dehydrate yun. Ang soft drinks nga pala hindi pang papawi ng uhaw. Sugar lang siya, kaya lalong higupin yun yung tubig ng katawan mo.
Larga na uli tayo. Kanina pa makulimlim. At tingin ko anytime uulan. Meron pa tayong 3 hours and 39 minutes. Nagpapatugtog lang ako ng music para lang malibang. Ito kagandahan na may intercom. Pag naboboard ka sa biyahe, pwede ka mong patugtog. At the same time, hindi distract yung paligid mo, yung pandinig mo sa sasakyan kasi hindi siya nakasuksok sa tenga mo. Para ka lang naka-speaker na sa loob ng sasakyan. Parang ganun kan. Rinig mo pa rin yung mga sasakyan. At kung may bumibusina sa'yo. Kupang! May kupang din sa amin. Mama. Muna tayo ng kapote. Malakas yung ulan. At sa pagkakataong ito, dito na ako inabutan ng baha. Sobrang lalim ba niyan, boss? Sobrang lalim ba niyan? Hindi ko alam po, iniikot niya ako. Alam ko ito. Oo nga eh. Pag yung video dyan, pwede na kayo magsuot ng kapote. Walang hihinto dyan. Sir, kaya ba ng motor? Kaya na. Sir, batang gitna lang. Bandang gitna? Batang gitna lang. Pero kaya yan. Umaliit niya kanina sporty na katawin. Kaya. Kung pinasabayan yung malalaking sasakyan kasi stress yung ano. Wala akong choice kundi ang tumawid dahil kailangan ko di makauwi. Swerte pa rin ako dahil hindi ganun kataas ang baha. Mahirap lang gawa nung splash nung sasakyan ay pumupunta sa akin. Ako pa tayo dito. Truck stand. Truck stand. Yo, what's up? Nakarating na rin tayo sa home base natin. Nandito na tayo sa Muntinlupa. Bali, umalis tayo ng alas 3 ng umaga at nakarating na tayo ng alas 9 ng gabi. 9:10 kanina yan eh. Nag-ayos na ako ng camera kaya medyo na matagal ako dito.
Bali, ito, yung tinimeran natin kanina, may natira siyang 5 hours and 50 minutes. Yan o, medyo malaki pa yung natitira niya. Okay na okay, di ba? Pwede pa magpatangas. Di ba? Yan o. Ngayon, nagugutom na ako eh. Gusto ko nang kumain. Sarado yung Jollibee. Nagkikrave pa naman sana ako dun sa ano, sa Palabok. Kaya lang sarado. Hanap na lang ako ng mga kainan. So, yun lang. Ang masasabi ko sa ride na to ay bitin ang puta. Bitin nga. Sige, joke lang. Tulad ng sinasabi ko dati, ride safe po sa ating lahat at maraming salamat sa mga nanood. Yo, peace out.